Gusto ko pong makita yung talagang mga malalaking tao. Speaker Romualdez. Yes. Yung mga in-identify na tumanggap ng maleta. Gusto ko po makitang kasuhan. Gusto ko rin pong makitang arestuhin nila at magtaas ng kamay na nakaposas. Aresto na po ako sa wakas. Lalo na si Romualdez. Inubos ninyong ninakaw ang pera tapos ngayon mangungutang kayo, ganon din karami para mapunduhan niyo yung mga project na dapat nagawain. Exactly. Gusto ninyo mag-imbestiga, buksan natin yung ganito, yung ganon. Katulad yan, tinatarget nila si Senator Alan. Eh bakit hindi kayo mag-imbestiga doon sa Ilocos Norte na makita natin kung anong klaseng flood control ang natapos doon? Nahiya pa sila? Hindi. Hanggang ngayon nahihiya pa sila sa atin? Hindi. Marami ng pinangalanan. Kinasuhan ba nila? Yung mga nagpangalan, kinasuhan na nila. Kinulong na nila. So yung tanong mo kanina, meron bang gumaganang, ano ba tayo, meron bang undeclared martial law? Para pong meron. Dahil wala naman tayong kalayaang magsalita. Kinakasuhan. Napansin ba ninyo yung mga pulis doon sa Canada? Nung inaaway si Claire, you go ahead, you talk, it's your freedom. This is a free country. Ganon talaga dapat tayo. Lahat ng lumalaban, kinasuhan na, kinulong na, ginawa na lang ng kung ano-ano mga hindi katotohanan ng mga demanda. Negative. Yung muli nakita ko, negative 27 pero I think he has reached negative 30 something sa Pulse Asia at sa SWS. May demokrasya pa ba? No. Gusto kong madinig kay Presidente Marcos ano ang gagawin ng Pilipinas. Nasaan ang stand ng Pilipinas doon sa panawagan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, demolish the ICC. Gusto ko pong malaman yan. Gusto kong makita yan. Bilang bahagi dati ng Armed Forces of the Philippines, si Attorney at Brigadier General dati sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si Attorney Ben Garcia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Garcia. Kilala niyo naman ako. Ako po ang National President ng UPI. Paliwanag ko lang po na hindi po bago sa UPI yung panawagan na magkaisa. Sapagkat kami gusto naming matuto sa ating kasaysayan na kaya tayo nasakop ng Kastila sa loob ng 300 taon ay dahil ang ating struggle ay hiwa-hiwalay. Hindi po tayo nagkakaisa, kaya hindi natin kayang talunin yung ating common enemy. Ganun po ang situation natin ngayon. We have a common enemy. Hindi po tayo nagkakaisa. Kaya ang panawagan po namin sa UPI, magkaisa na po tayo, kaya ang tawag namin, isang laban. Basta po ang laban ay sa pananagutan, basta po ang laban ay sa katotohanan, basta po ang laban ay katarungan, sasama po kami dyan. Kaya po makikita niyo po sana kami doon sa White Ribbon Rally. Except that kung makita namin yung nasa stage, hindi totoo to. Kasi yung nakaupo doon sa stage, hindi katotohanan ang hanap nun. Hindi pananagutan, hindi katarungan. So, nag-withdraw kami. Hindi na kami nagpakita. Pero kahit sino po ang manguna, sasama kami basta ang laban, katarungan, katotohanan, pananagutan. Maraming salamat for that clarification, General Ben Garcia. Kaya po kami nanawagan, sana magkaisa na po tayo, sama-sama po tayo sa laban at nang magkaroon na po ng tuldok ang lahat ng ating mga paghihirap. Gusto ko pong ipaliwanag din na kami sa UPI, karamihan, kung hindi man po lahat, dating Marcos loyalist. Ako po, defender po ako, fighter ako, talagang pinaglaban ko ang Maharlika Fund sa New York, sa New Jersey, dahil sabi ko mga Pilipino, tayo pa ang sisira, paano magtatagumpay kung kayo mismo ang sisira, ito'y para sa ating mga kababayan. Hindi, sabi nila, nanakawin yan. Totoo pala. Sa totoo lang, yung amain ko na talagang hindi naniniwala, hindi na kami nag-uusap dahil kay Bongbong.
Dahil sa pagtatanggol ko kay Bongbong, dahil sa pagtatanggol ko. Kasi naman para sa akin, kaya ako pinagtatanggol, Pilipinas, Pilipino. Bakit ako humiwalay? Kami po sa UP ay ang paninindigan namin, ay ang pagtatanggol, pagsunod, at paggalang sa ating saligang batas. Kapag ikaw po ay nagpadala ng Pilipino sa ibang bansa, pag ikaw ay nag-abandona ng Pilipino sa ibang bansa, hindi mo na ako kakampi. Magkaaway na tayo. Isipin nyo, isinuko natin ang dati nating Pangulo. Simbolo ng ating pagkatao ng Pilipino. Hindi man yan na-demanda dito sa Pilipinas, hindi man yan. Pagkatapos doon mo pahahatulan sa mga banyaga, sa mga dayuhan, bakit sila lang marunong ng hustisya? Tama! Bakit walang nagdemanda rito? Sabi nila, kasi hawak niyo korte. Panahon na ni Bongbong nung pinadala siya doon, na hindi pa rin gumagana ang korte natin noon. The ICC is complementary only when justice in the country is failing. Failing ba tayo? Hindi! Yung ba 15 maestrado ng Supreme Court, puro magnanakaw at walang wentang tao? Magagaling po yung 15 yun. Matatagal lang magsulat. Yan po yung, kaya nananawagan tayo ngayon, ang sinasabi natin, siya ay magsosona, second to the last sona, if not the last. Ang ina-expect lang, alam po ninyo yung araw, basta may sona, people are excited. Yes. Di po ba? Ano kaya ang sasabihin ng Pangulo? Lahat makikinig. Talagang sinasantabi lahat ng trabaho para lamang mapakinggan ang 1 oras, 2 oras na State of the Nation address ng ating Pangulo in excitement to learn, to hear anong nangyari, anong ginawa mo, how are you going to bring us to prosperity. Ngayon po ba excited pa kayo? Hindi! Curious. Ano na naman kaya kasinungalingan sasabihin nito? Tama. Ano na naman kayang pambobola sasabihin nito sa amin? Kasi wala naman po siyang sinabing totoo. Hindi po ako naninira sa kanya katotohanan lamang po. Mahiya naman kayo. Nahiya pa sila. Hindi! Hanggang ngayon, nahihiya pa sila sa atin. Hindi! Marami ng pinangalanan. Kinasuhan ba nila? Yung mga nagpangalan, kinasuhan na nila. Kinulong na nila. So yung tanong mo kanina, meron bang gumagana, ano ba tayo, meron bang undeclared martial law? Para pong meron. Dahil wala naman tayong kalayaang magsalita. Kinakasuhan. Meron po ako nakausap na na mga government employees, guro. Sabi nila, sir, marami kami gusto sana naming sumama sa rally. Kaya lang, bawal. Bawal. Bakit bawal pagka nasa gobyerno ka? Bakit bawal hindi ka na pwedeng magsalita? Bakit bawal hindi ka na Pilipino? Pinaliwanag ko yan nung minsan doon sa aking post, yung sinasabing non-partisanship. Pag non-partisan, pwedeng magsalita, kaliwa o kanan pwede mong sabihin. Pagka pinigilan mo na pintasan yung kaliwa o pintasan yung kanan, partisan ka na. May pinapanigan ka na. A non-partisan atmosphere is neutral. Pwede natin pag-usapan, bakit ganito, bakit gano'n. Sa kampanya, sa eleksyon, bawal ang partisanship. Nasa batas yan. Pero halalan ba ngayon? Hindi. Napansin ba ninyo yung mga pulis doon sa Canada? Nung inaaway si Claire, you go ahead, you talk, it's your freedom. This is a free country. Ganon talaga dapat tayo. Lahat ng lumalaban, kinasuhan na, kinulong na, ginawa na lang ng kung ano-ano mga hindi katotohanang mga demanda. Ako po, kami po. Sa darating na SONA, ang amin lamang inaasahan, trust. Restore trust. Ano kaya ang gagawin, sasabihin ng Pangulo para maibalik niya ang tiwala ng taong bayan sapagkat right now, negative
Yung huling nakita ko, negative 27 eh. Pero I think he has reached negative 30 something sa Pulse Asia at sa SWS. Negative 31. See? Negative 31 ka, samantalang yung dinidemanda mo, yung gusto mong i-impeach, tumataas ang popularity habang lumalapit sa eleksyon. Sige, tagalan nyo pa ang impeachment. Lalong nagsisimpatya ang tao. Tama po si Atty. Luna eh. Kami nila Atty. Jean. Kung natuloy yung impeachment na ginawa namin, yun, hatak-hatak niya, isang maletang ebidensya. Kinuha po namin talaga yun para pagka inilahad namin, hindi kayo mabobore katulad ngayon. Boring eh. Boring. Because you are trying when there is nothing. Tama. See, hindi eh. Pero kung napagbigyan kami, ay naku. Eh pagpresenta ni Atty. Luna ng mga ebidensyang kinuha namin sa Kongreso at sa Senado, ay ayos. Aba eh, sa Senado, pagkakuha namin ng ebidensya, bakit daw pinayagan, pinalitan yung tanggal yung tao na nagbigay sa amin. May demokrasya pa ba? Yun, no. Alam po ninyo, pag ang tatlong sangay ng gobyerno nagkaisa-isa na, executive, legislative, and the judiciary, plus the fourth estate, The media. wala na tayong demokrasya. Democracy is dead. Kaya palakpakan po natin ang Yes! ating mga kasamang matatapang. Mabuhay! Sila na lamang po ang naglalahad ng katotohanan para sa ating lahat. Kung wala sila, hindi madidinig ng buong bansa. Tama po kayo. Okay. Salamat mga independent planners. Restore trust. Sabi ng Amerika, we will dismantle the ICC brick by brick. And we will call upon the people, the countries that we support, to do the same. Gusto kong madinig kay Presidente Marcos sa SONA sa Lunes, ano ang gagawin ng Pilipinas? Yun. Ano, nasaan ang stand ng Pilipinas doon sa panawagan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, demolish the ICC. Gusto ko pong malaman yan. Gusto kong makita yan. Flood control. Gusto ko pong makita yung talagang mga malalaking tao. Speaker Romualdez. Yes. Yung mga in-identify na tumanggap ng maleta. Gusto ko po makitang kasuhan. Gusto ko rin pong makitang arestuhin nila at magtaas ng kamay na nakaposas. Na-aresto na po ako sa wakas. Lalo na si Romualdez. Yan. Tapos gagawa sila. Sasabihin nila si ganito state witness, si ganon state witness. Lahat po yun panluloko. Pero ganito po ang maganda sa panluloko nila. Tayo po, hindi na tayo naniniwala, hindi na tayo naloloko. Ang naloloko na lamang po nila, yung mga taong adik sa kasinungalingan nila. We agree. So yung lahat po ng ginagawa nilang panluloko at pagsisinungaling doon sa mga nauuto pa nila. Ayaw pang gumising o yung mga nakikinabang. Inubos ninyong ninakaw ang pera tapos ngayon mangungutang kayo, ganon din karami para mapunduhan niyo yung mga project na dapat nagawain. Exactly. Gusto ninyo mag-imbestiga, buksan natin yung ganito, yung ganon. Katulad yan, tinatarget nila si Senator Alan. Eh bakit hindi kayo mag-imbestiga doon sa Ilocos Norte na makita natin kung anong klaseng flood control ang natapos doon? Trust, Mr. President, nag-aantay ang taong bayan. Ano ang gagawin mo para mabawi ang tiwala ng bayan? Ano ang gagawin mo sa tao mo na naninikil ng kalayaan ng tao na katulad ni Director Matibag? Di ba dapat mag-resign yan? Di ba dapat tanggalin yan? Tanggalin si Matibag. Tanggalin si Matibag. Si Buying palayasin. Si Matibag. Tanggalin si Buying palayasin. Yun ang mga salot ni Marcos. Sino yung isang sinabi mo? Buying. Yes. You know why? Ako personally, pinapanawagan ko na mag-resign si Boying. Number one to me,
he did not qualify to that position. May kaso si Boying eh. And that disqualified him. Anong ginawa ng magiging bata niya doon? Inandakit yung kaso. Pati yung ibang mga kasabayan na andakit, o asa na ang due process doon? Paano yung mga complainant o mga ibang kaso? Paano na ngayon yung complaint sa kanya? Na inandakit tapos siya naupo doon. So in the first place, he did not qualify. To me, he did not qualify. Yun po ang aking personal stand. With all due respect to him, he did not qualify. Hindi rin siya nag-qualify because his sense of justice. Alam ko, 5 minutes. Sabi ko sa'yo, hindi kasi. Babalik ka. Sabi ko sa'yo, hindi kasi. Kasi pag nagtalumpati po ako, talagang ang limit ko lang ng 5 minutes and 1 hour. Pero babalik yan si General Ver. Ganito po. Ginraduhan namin si Presidente on 4 aspects. Yung EPIC na tinatawag namin. EPIC. E for economy, bagsak siya. P for peace and order, bagsak siya. Kami nung nag-usap kami ng aming mga kasamahan, si, hindi ko na babanggitin, basta, on infrastructure, zero. Meron bang napagawa si Presidente Marcos on infrastructure? Zero yan sa amin. May promise siya build better, di ba? More and better. Pagkatapos sa governance, in all these 4 aspects, bagsak siya. So we'd like to hear Mr. President address these issues. Tingnan natin kung meron ka pang magagawa sa natitirang 2 taon if you still have 2 years. Mga kababayan, maraming salamat. Mabuhay! General Ver Garcia!